Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, ha? Talagang inano na rin, sinagot na ni PBBM yung issue tungkol sa siya ba ay sangkot sa anomalya sa flood control? Sinagot niya na yan. At binanatan niya na rin si si Rodrigo Duterte. Ha? Ito ang mga kabunyog. Sabi ni PBBM tungkol kay Rodrigo Duterte. Panahon pa niya ni Duterte, kahit si Duterte, si Digong, nagsabi na maraming anomalya sa flood control. Yan yung sinasabi sabi ni PBBM ganito. 2017 or 2018 at that time, President Duterte acknowledged there were problems with flood control projects. Pero wala namang nangyari. He did not find accountability in anybody. O yun. And back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody's. Di ba? Banat yan Banat yan kay Duterte. Kasi si Duterte ang pinagmamalaki niyan. Siya daw ang anti-corruption. 'Di ba? Ang nang tumakbo si Duterteng pangulo ng Pilipinas nung eleksyon ng 2016, ang programa niya o plataporma niya anti-criminality, anti-drugs at saka anti-corruption. Yun. Sa kanya daw higing-higing pa lang, whiff pa lang ng korupsyon, susugpuin niya na. Yan yung sinasabi ni Duterte. Walang kaibigan sa kanya. Kapag na-involve ka sa korupsyon, siba ka o kaya paparusahan ka. Kaya lang dito ang sinasabi ni PBBM, panahon ni Duterte na niya na yan, nakita na yung anomalya sa flood control. Itong mga racket na ito sa flood control na may mga flood control projects ang lalaki ng budget. Pero wala naman. Alam na daw yan ni Duterte, in-acknowledge na yan, sinabi na yan ni Duterte noon. Kaya lang, wala namang nangyari. Wala namang napanagot. Yun. Ano kayang sagot dito ng mga DDS? Ay di ba pinagmamalaki ng mga DDS na ito daw anti-corruption na kampanya ni PBBM, hindi daw totoo. Yan ang sinasabi nila Topacio, nila Mike Defensor. Ang totoo daw na anti-corruption na may nagawa talaga para labanan ang korupsyon ay si Digong, ang dating administrasyon ni Duterte. Pero kabaliktaran ang sinasabi ngayon ni PBBM. Ang sinasabi ni PBBM, hindi. Ang tungkol sa anomalya sa flood control, noon pa yan, na sinabi na yan ni Duterte. Pero wala namang nangyari. Bakit wala man lang napanagot? Yun. Ito mga kabunyog At ito, sabi ni PBBM, ang investigasyon ngayon sa ilalim ng administrasyon niya tungkol sa flood control, yung mga anomalya sa panahon ng ni Duterte ay naano na nila. Marami nang lumilitaw ngayon na kahit nung panahon ni Duterte, talagang grabe na ang anomalya sa flood control. At sabi ni PBBM, hindi pa talaga tapos ang kampanya itong pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Kasi naungkatan na nila sa mga investigasyon yung mga involved nung panahon ni Duterte. Kaya papanagutin din daw yun. Mukhang sino kaya yan? Kung ganyan ang statement ng Pangulo, na naungkatan na o lumawak na ang investigasyon sa flood control anomalies, hindi na lang yung sa kanyang administrasyon ang naungkatan ngayon. Pati yung mga nakaraan na administrasyon, lalo kay Duterte, na nakarating na daw sa kanila ang mga impormasyon. Ibig sabihin yan mga kabunyog, may mga kaalyado si Duterte, may mga kontraktor si Duterte na mapapanagot na. Paano niyan si Mark Villar? Di ba siya ang secretary ng DPWH nung panahon na yon? Di ba?
Siya yung sekretary ng DPWH noon, si Mark Villar. Tama yan. Hindi dapat makaligtas si Mark Villar diyan. Alangan naman, ito nga si yung DPWH secretary nga ni PBBM, si Manny Bunuan, nakasuhan kaya lang ginawang state witness. Pero ibig sabihin, sa ilalim ni Bunuan, nagpatuloy ang mga anomalya sa flood control. Kaya nga dalawang Yusek yung na-involved eh. Yung nagpakamatay na si Yusek Cabral at saka itong state witness na rin na si dating DPWH Yusek Bernardo. So ibig sabihin, sa mataas na posisyon na ng DPWH talagang involved sa mga anomalya sa flood control. Wala nga namang nagsimula lang ang anomalya sa flood control sa DPWH kay Bunuan, kay Bernardo, kay Cabral. Eh sigurado nung panahon ni Duterte nang ang DPWH secretary ay si Mark Villar, grabe na yan. Kaya itong sinabi na ito, itong sinabing ito ni Pangulong Marcos, maganda to. Kasi ang ibig sabihin niyan, posibleng masangkot na ngayon sa investigasyon si Mark Villar. Kasi siya ang DPWH secretary noon, panahon ni Duterte. Kasi sabi ni Pangulong Marcos, lumalawak na yung investigasyon na pati yung mga anomalya sa flood control ng panahon ng administrasyong Duterte, nalalaman na nila ngayon. Kasi kahit nung panahon niya ni Duterte, inacknowledge na ni Duterte na may mga anomalya na sa flood control. Kaya lang, wala naman daw ginawa. Yan, mga kabunyog. Maganda to. Tama yan. Kaya anuhan natin ito, suportahan natin ito. Itong sinabi ng Pangulong Marcos na ang investigasyon sa anomalya sa flood control lumawak na hanggang na doon sa nakaraang administrasyon. Yun, maganda yan. Maganda na yan, mga kabunyog. Mukhang marami tayong makikitang mga pangalan. Baka dyan, mahagip na dyan si Cayetano. Kasi marami ring flood control project sa Taguig. Malamang nung panahon niya ni Duterte. Kahit si Bongo, ang daming kontrata sa flood control na nakuha si Bongo, nag-joint venture yung construction company ng pamilya ni Bongo at saka yung Dique Diskaya. Panahon din niya ni Duterte, kaya dapat talaga mapanagot sila. Dapat mapanagot sila. Ngayon, ang sabi ni PBBM, dapat dapat magpatuloy pa kasi hindi pa daw tapos itong Kaya hindi nga natin maintindihan bakit sinasabi ng mga opisyal ng gobyerno patapos na ang kampanya laban sa flood control. Ang linaw ng sinabi ni PBBM kailangan pang palawakin ang kampanya. At dapat ang Blue Ribbon Committee dapat imbestigahan din talaga itong sinasabi ni PBBM na nung panahon pa ni Duterte, mayroon ng mga anomalya sa flood control. Dapat lumabas na yan. Dapat lumabas na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.